Hello, test. Okay niya? Okay. Yun. Okay? Sige po. Praise God. Parating na mga kapatid at Sunday na. No? Sunday na tayo. Sunday na naman, excited po tayo na makasamba sa Panginoon Diyos. At yung mga kapatid natin sa Santa Rita, nakakasama natin. Maaga sila. So, praise God. Baka God willing, bukas po, makapunta kami ron. Nikisya. Lalabas kami sa camp ng alas 3. Punta muna kami doon siguro alas 4. Babustado tayo. Para kasi baka magalangan ako ng Wednesday. Total, nandito na rin kami sa San Fernando. Didiretso na kami doon sa inyo. Alas 4 naman. Huwag na kayong mag-ready ng maraming pagkain kahit nakamuting kahoy lang. Ang kinain niyo dati, kamuting kahoy, masarap yun, ha? Okay. So, punta kami doon ni Kisha. At baka isasama si Darren. Andito yung mga estudyante na invite ni Princess. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Sila ay naka-attend nung anniversary. Yung guest ni Chloe, wala yata. Wala, no? Amen. So, praise God. Kasya kayo sa isang tricycle? Mag-pray na rin kayo na ang Panginoon mag-provide sa sakyan. Si Kakmani nag-pray, meron na siya sakyan ngayon. Walang imposible sa Panginoon. Kaya, buong makabebe, pwedeng isakay na ni Kakmani. Napakabuti ng Panginoon sa atin. Sabi nga ni kapatid na Bernard, doon sa 1 year na pagbabible study, diyan sa Sukad, nung i-handle na niya ang gawain diyan, hindi na marami ng kabuti ang ginawa ang Panginoon. Kasagot sa mga dalangin. Pero siyempre, marami din mga kapagsumukan, di ba? Marami mga trials, pero ang Diyos ay sumasagot sa ating mga panalangin. Manalangin muna po tayo. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa aming time para mag-aral ng inyong salita. Buksan po ninyo ang aming puso at kaisipan sa kapangyarihan ng inyong mga salita. Anong sa ganoon, maunawaan namin ito, tumubo ang pananampalataya namin sa mga salita ninyo at sa inyo, Panginoon Diyos. Salamat po sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Asa sila, Brother Jose? Di ba makapapasok? Tsaka si Carlo. Mamasyal pa yata sila dyan sa labas. Okay, siya, pag-i-open na ang ating series. Third Sunday na po tayo sa ating series sa 1 Corinthians. Chapter 1, verse 3 na tayo. Sa nakaraang 2 linggo, ay kinuha natin yung background muna. Ang background ng Corinto, ang kanyang location, geography niya, nasa Greece yan, kinuha natin yan, ang cultural, ang kanilang religious practices at the time, ang kanilang economy at the time, sa first century, nung buhay pa si Pablo, AD 56. After death of Christ, ay nangaral si Pablo dyan. Nag-evangelize siya ng 1.5 years. To be exact, 16 months. Nag-share siya ng gospel dyan, tapos nagkaroon ng iglesia. Ang iglesia ng Corinto. Amen? Tapos, after 5 years, sumulat siya ng sulat sa iglesyang ito. Ang iglesia ay yung mga believers. Dito sa GGC, iglesia yan. Sa Sukad, iglesia din yan. Basta may mga grupo ng believers na nagtitipon-tipon sa bahay bayan o sa isang chapel, iglesia po yan. No? Hindi yung chapel, hindi yung building. Ito ay chapel o building ng iglesia. Ang iglesia ay tayo. Amen? Malinaw po yun, no? Ngayon, itong mga bago-bago na lang, pagka sinabing iglesia, ay yung building. Tinatanggap na rin yan. Pero sa atin, to be strict, kaya maging strict tayo, hindi kasi iglesia ang building. Ang iglesia, ikaw. Kabilang ka sa iglesia. Amen? Dito po sa verse 3, basahin muna natin kasi yung verse 1, 2, and 3 para at least may connect natin yung ating nakaraang pag-aaral. Si Pablo, napag-usapan din natin, siya ang sumulat
na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid. Okay? Sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Yan. Ang Iglesia ay yung mga tao na nasa Korinto. Sa makatwid bagay, sa mga pinapaging banal. Yung sila, kay Kristo, Jesus, na tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako. Ito na, emphasize na natin last time, kasama tayo dito. So, sinusulatan tayo ni Pablo sa sulat niya sa Korinto. Bakit tayo kasama? Una, iglesia tayo. Pangalawa, lahat daw ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon Jesucristo sa lahat ng dako. So tayo, dako ito, Asia. So lahat tayo ay kasama na ngayon na sinusulatan ni Pablo. Okay? Na tayo kasi tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, pagka tumawag ka sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, maliligtas ka. Sabi din ni Pablo, lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoong Jesus, maliligtas. Hindi po tayo tumatawag sa ibang pangalan. Dito sa The Gospel of Grace Church, dito ang tinuturo ko ay ang Panginoong Jesucristo Jesus lamang, Walang ibang pangalan. Kasi kaliligtas ng bawat sumasampalataya maliban sa pangalang Panginoong Jesucristo. So yun po, na kanila at ating Panginoon. Panginoon ni Pablo, si Jesucristo, Panginoon din natin. Kasi tumatawag tayo sa Kanya. Kasama tayo sa lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako. Sa anumang panahon. First century, ngayon ay, 21st century. 21st century ngayon. First century, 21st century, ibig sabihin, nung unang panahon hanggang ngayon, ang mga tumatawag sa Panginoon Kristo ay kasama tumatawag ni Pablo sa lahat ng dako. Okay? Ngayon, ang panalangin ni Pablo sa mga taga-Korinto at sa atin din, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Ano po yung biyaya? Sabi, sumainyo nawa. Si Pablo, pagka sumusulat siya, lagi niyang opening ganito. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Grace to you and peace. Ibig sabihin ng biyaya, yung libre. Habag. Walang bayad. Ito po yung biyaya. At sabi din ni Pablo sa Efeso 2:8-9, sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa inyong sarili, hindi sa mabuting gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Sa biyaya daw tayo naliligtas. Ano po yung biyaya? Libre yan. Ano yung biyaya? Si Jesucristo. Si Jesucristo po ang biyaya ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi din ni Pablo, sa sulat ni Pablo kay Tito, sabi niya, napakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan para sa lahat. Titus 2:8 hanggang 9. Okay? Ang Diyos ay nagbigay siya ng biyaya at ang biyayang ito ay si Jesucristo. Pagka tinanggap mo si Jesus Christ sa puso mo, meron kang biyaya. Amen? At ang biyaya po ito ay libre. Tanggapin mo lamang, paniwalaan mo lamang. Siya gusto kong i-emphasize ng konti ito. Buksan mo muna sa Efeso 2:8-9. Tingnan natin, Tingnan niyo po kung ganito ang turo sa inyo. Kung ganito yung alam na ninyo patungkol sa kaligtasan. I-double check po ninyo. Ipag-kumpara ninyo kung ganito yung naituro sa inyo na alam na ninyo kung paano maliligtas ang tao. Sabi ni Pablo, ang salita ng Panginoon, sapagkat sa biyaya, naalala niyo yung kanina? Sapagkat sa biyaya kayo'y
Nangaligtas, no? Pagka sinabing nangaligtas, ligtas na po ba yan o maliligtas pa lang? Past tense na yan, no? Tapos na yan, nangaligtas na eh. Sapagkat sa biyaya, ibig sabihin, naligtas kayo ng biyayang ito. Tingnan muna natin kung sino ang biyaya. Balikan natin ito mamaya, no? Titus, si Pablo rin na sumulat. Ito, si Pablo rin na sumulat dito. Tito 2, 9 rin yata yun. 9 or 9. Tingnan natin, no? Huwag kundi 2:10 nata. Ito, verse 11. Yan. Sapagkat napakita ang... Okay. Paano mo makikita ang biyaya? Ano ba yung biyaya? Di ba yung libreng lunos? Kaya Kapampangan, lunos. Kabutihan. Ganaka. Akakit siya po yung ganaka. Nakikita niyo ba yung love? Pwede mong makita yung love? Hindi, di ba? Abstract kasi yan eh. Bawa, yung kapayapaan, hindi mo nakikita yan. Maaaring nararamdaman mo yan, ang pag-ibig, pero hindi mo nakikita. Pero sabi rito, sapagkat napakita ang biyaya. Ngayon, paano siya napakita? Basahin pa natin. Ng Diyos na may dalang kaligtasan. Itong biyayang itong napakita, nagdadala ng kaligtasan. Saan yung kaligtasan dala niya? Bakit niya tayo liligtas? Kasi papunta tayo sa impyerno. Napag-usapan natin nung Wednesday, nagkasala tayo lahat. Nagkasala tayo lahat, kaya papunta tayo sa lahat sa impyerno. Kaya na may ginagawa tayong mabuti, dahil may ginawa tayong masama, papunta na tayo lahat sa impyerno. Salamat sa Diyos, pinadala niya ang kanyang biyaya, nagpakita sa atin na may dalang kaligtasan. So yung kaligtasan ay pinadala. Hindi natin ginawa. Saan galing ngayon ang kaligtasan? Saan galing? Sa iyo o sa Diyos? Kasi dala, no? Sapagkat napakita ang biyaya, ano ang dala ng biyayang ito? Nagdadala siya ng kaligtasan. Para saan? Para kanino? Sa lahat ng mga tao. Okay? So, ang biyayang ito ay nagdadala ng kaligtasan. Ang tanong ko sa inyo, sino lang ba ang nagliligtas? Sa Diyos, si Jesus Christ lang, no? Ang tagapagligtas ay si Jesus Christ. Kaya ang biyaya ay si Jesus Christ. Kaya nakita eh. Di ba? Kasi hindi mo naman makikita ang biyaya, pero nung magpakita si Jesus, siya ay pinanganak ni Birhen Maria, nakita ng mga tao. Sabi nila Juan, nakita namin, nakasama namin, nahipo namin. Yan ang biyaya ng Diyos. Yan ang regalo. Ang biyaya kasi regalo eh. Yan po ang regalo ng Diyos para sa lahat ng tao. Okay, balik ngayon natin kisa doon sa Efeso. Ano ang ginagawa ng biyaya? Nagdadala ng kaligtasan. Ngayon, kung nagdadala siya ng kaligtasan para sa lahat, kasama ka doon. Meron ka na bang kaligtasan ngayon? Hindi siya automatic eh. Kailangan meron kang i-apply. Meron kang i-apply. Ano yung i-apply mo? Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas, tapos na to, ito yung i-apply mo. Sa pamamagitan ng, yun, pananampalataya. Ano yung susi? Kanina, nauna kami rito, may dala kaming susi eh. Kung wala kami susi, hindi kami makakapasok dito. So, kailangan may susi. O, halimbawa, ang dala ko ba to? Makakapasok kaya ako rito? Hindi. Kung halimbawa, dala ko bulaklak, makakapasok kaya ako rito? Meron akong 100,000, makakapasok kaya ako rito? Di ba? Kailangan yung susi. Ang susi sa Panginoon, hindi ikaw. Hindi yung gawa mo. Hindi reliyon. Ano ang susi? Pananampalataya. Nangaligtas kayo, sabi ni Pablo, sa pamamagitan ng pananampalataya. Kanino tayo mananampalataya? Kay Jesus.
Ito yung susi ko, ia-apply ko kay Jesus. Amen. Kasi siya ang namatay sa krus eh. Siya nagbayad ng ating kasalanan, inilibing at muling nabuhay. Hindi reliyon, hindi rin ikaw, kundi si Yesu Kristo. Siya ang namatay, inilibing at muling nabuhay, siya ang panampalatayanan natin. At ito'y hindi sa inyo, di ba? Malinaw, no? Hindi sa inyong sarili. Kung hindi sa atin, kanino? Ay Kristo. Okay? Kanina, binasa natin, napakita ang biyaya, nagdala ng kaligtasan para sa lahat ng tao. Ito nga ay si Yesu Kristo. Makukuha mo ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ito sa iyo, ito'y kaloob ng Diyos. Amen po ba? Kaloob ng Diyos, bigay lang ng Diyos. Pero kung hindi mo ito kukunin, wala sa ito. Kailangan, binibigay, kunin mo. Na? Ito ang ibig sabihin ng kaloob. At ang kaloob ko ay libre. Ibig sabihin ng regalo, hindi mo pwedeng bayaran. Ang pakinabang lang sa regalo ay tanggapin. Paniwalaan na nagre-regalo siya, mabait siya, tanggapin mo lang. Pag tinanggap mo ngayon, nasa iyo na. Meron ka ng kaligtasan. Amen po ba? Pastor, paano gagawin yan? Hindi ko naman nakikita. Paniwalaan mo lang. Inaaral yan eh. Paniwalaan mo, mahal ka ni Yesu Kristo, paniwalaan mo lang. Tanggapin mo siya. Okay? So, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Kasi ang turo sa atin, gumawa ka eh. Gawin mo yung mabuti para maawa ang Diyos sa iyo. Pag tinimbang ng Panginoon, may timbangan daw. Pagka nakitang mas matimbang yung mabuti mong gawa, mas magaan kaysa doon, mas matimbang kaysa doon sa ginawa mong masama, maliligtas ka. Pero hindi yun ang sasabi ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, dito sa binasa natin, hindi sa pamamagitan ng gawa, kundi sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. So, i-X mo yung gawa, i-check mo yung pananampalataya. Check ang pananampalataya, X mo yung gawa. Kasi yung gawa sa iyo yun eh. Yung pananampalataya, susi yun, si Yesu Kristo ang pananampalatayanan mo. Kasi ang sabi din na ng Bible, ito'y hindi sa iyong sarili. Hindi sa iyong gawa. Ito'y kaloob ng Diyos. Pagkakaloob, tanggapin mo lamang. Tinanggap mo na ba ang Panginoon Yesus? Kinausap mo na ba siya? At ang tatanggapin mo talaga, kaligtasan. Yung iba kasi, kinakausap nila si Jesus, pero sakit sa mga sakit, sa mga problema, sa kulang sa pera, kinakausap nila ang Panginoon Yesus. Walang masama yan. Baka papagalingin ka, baka bibigyan kang blessing. Pero ang pinakamahalagang hingin mo, ang binibigay niya talaga, kaya nga siya naparito, hindi pera, hindi kagalingan. Binibigay na din yan, pero pansukli-sukli lang yan. Ang pinaka-binibigay niya ay ano? Kaligtasan. No? Kasi nga, nanalangin ka, wala kang pera, binigyan ka limbawa ng Panginoon. Nanalangin ka, may sakit ka, pinagaling ka ng Panginoon. Namatay ka ngayon, saan ka pupunta? Impyerno pa rin. Kasi hindi mo naman siya tagapagligtas eh. Baka doktor mo siya. Ginawa mo siyang doktor, pero hindi mo siya tagapagligtas. Ang pinaka-role, ang pinaka-trabaho ng Panginoon Jesucristo ay hindi doktor. Ang pinaka-trabaho niya ay ano? Savior. Amen? Doktor din siya. Wala naman posible sa kanya. Pero ang pinaka-trabaho niya ay magligtas. Kaya nga namatay siya sa krus eh. Nung pumunta siya rito, hindi naman siya nagtatag ng klinik. Hindi siya nagpagawa ng ospital. Bakit? Kasi hindi naman niya pinaka-role niya, pero madami rin siyang pinagaling, ha? Mga bulag nga, pinapagaling niya, patay, binubuhay niya. Pero ang talagang pinaka-final na ginawa niya, anong pinaka-final na ginawa niya? Napako siya sa krus, inilibing, at muling nabuhay, pagkatapos nun, anong ginawa niya? Umuwi na siya, bumalik na siya sa langit. Kasi ayun ang pinaka
role niya. Para lahat ng kasalanan ng tao ay mabayaran niya. Ngayon, hindi automatic yan. Kailangan tanggapin mo. Amen? Halimbawa, dito sa atin dito, may nagbibigay taga-bawa. Ilan ba tayo ngayon dito? Sabi mo ng 50. Meron tayo regalo. Tag-iisang bigas, sakong bigas. Kada isa sa atin. Halimbawa lang baka mamaya hanapin niyo sa akin yan. Wala. Halimbawa nga lang. Sa sakong bigas. Kaso ikaw ayaw mo. Diba? Hindi ka naniniwala. Kahit na meron kang para sa'yo, mapapasayo ka. Hindi. Kasi ayaw mo eh. Hindi ko naman ipipilit sa'yo yan. Kasi nga, ang regalo dapat hindi pinipilit. Ang regalo ay kusang binibigay, kusang tatanggapin. Diba? At hindi mo rin babayaran yan. Pag binayaran mo ako, halimbawa, meron akong bibigay siyang 25 kilos, binayaran mo akong 1,000, regalo pa po ba yan? Hindi na regalo yan ang tawag doon. Business. Binili mo na sa akin. Sabi dito ay, kaloob ng Diyos. Kailangan tanggapin mo. Ako, 9 years old pa lang ako, tinanggap ko na. Paano ko tatanggapin, Pastor? Kausapin mo ang Panginoon. Hingin mo. Kausapin mo si Jesus Christ. Makakausap mo siya. Kahit na ngayon. Maririnig ka niya. Magsisi ka ng iyong kasalanan, aminin mo, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo kasi makasalanan ka nga, tao ka lang. At si Jesucristo lang ang tagapagligtas. Isa lang ang Savior eh. Kasi siya lang ang pinadala ng Diyos Ama, siya lang ang Diyos na nagkatawang tao, siya lang ang napako sa krus, inilibing at muling nabuhay. Amen? Siya lang. Siya lang ang kausapin mo. Kausapin mo. Sabihin mo yung pangalang Panginoong Jesus. Siya, tingnan natin sa verse, tapusin ko muna ito. Hindi sa pamagitan ng mga gawa, bakit daw? Para upang ang sino man ay huwag magmapuri. Hindi ka magmamayabang. Una, hindi mo naman kasi pwede kayang gawin ang kaligtasan mo. Pangalawa, para hindi ka magmayabang. Para makita mo, si Jesucristo lang talaga ang Savior mo. Sa Romans 10, verse 9 and 10, ito po paano. Paano natin mapapakinabangan ang kaligtasang libre lamang? Alam niyo po ba? Pag dumating ang panahon, tayo natin mamamatay. At nahulog ka pa sa impyerno, naririnig mo na ako ngayon, nahulog ka sa impyerno. Yun ang pinakakawawa. Tapos, ang inaaral ng Panginoon, libre lang. Tapos, hindi ka nga pupunta sa Timbuktu, hindi ka nga pupunta sa akit ng bundok para makuha mo. Ito lang ang gagawin mo, sabi niya, no? Ito lang ang gagawin mo. Sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig, ibig sabihin, hingin mo lang. Halimbawa, ang anak ko, meron siyang kailangan sa akin, hindi siya nagsasalita. Bibigay ko ba yung kailangan niya? Hindi, kasi hindi naman siya nagsasalita eh. Malay ko ba, kung gusto niya, hindi niya gusto. So gusto ng Panginoon, buksan mo ang bibig mo. Hindi ako ang kakausapin mo. Si Kristo ang kausapin mo. Sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Kristo, si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ano yung mangyayari sa iyo? Ay maliligtas ka. Amen. So, hindi po automatic ligtas ang lahat ng tao. Kahit na yung ginawa ni Jesucristo ay para sa lahat ng tao. Pero hindi automatic kasi kailangan ito muna yung kondisyon. Kondisyon yan eh. Kung gagawin mo ito, kung hindi mo gagawin, nasa iyo yan. Kasi hindi namimilit ng Diyos. Kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso, kayo po ba'y naniniwala sa puso nyo? Anong pinaniniwalahan nyo? Na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay ay maliligtas ka. Amen? Powerful yan. Yun ang gospel. Ang gospel, ang good news, si Jesucristo ay namatay para sa kasalanan mo
inilibing at muling nabuhay. Pinaniniwalaan niyo po ba yun? Pagka pinaniniwalaan niyo yun, bitlain ng iyong dila, kausapin mo si Jesus. Amen? Parang walang pinagkaiba yan doon sa harapan. Ambawa, dito yung pari o pastor. Tapos andito yung babae, lalaki. Ikakasal. Anong tanong ng pari o pastor? Babae, ikaw ba ay tinatanggap mo bang maging asawa itong lalaki ito? Kung halimbawa yung babae hindi nagsasalita, ngingiti-ngiti. Tinanong siya ng pari o pastor, babae, ikaw ba ay tinatanggap mo ang lalaki ito para maging asawa mo? Ngingiti-ngiti. Ano sasabihin ng pari? Hoy! Oo, hindi. Di ba? Ano sasabihin ng babae? Opo. So, importante yung binanggit ng kanyang labi, no? Ganon din sa lalaki. Ikaw, lalaki. Nataga-uwa ba yung babae ito para maging asawa mo? Siyempre, yung lalaki, opo. Di ba? Baka hindi pa nga tapos yung sentence, nag-oopo niya. So, importante po yung bibitlain ng iyong labi kasi yun ang laman ng iyong puso. Naniniwala ka sa puso mo eh. Ito nga, sinishare namin sa inyo ang biyaya ng Diyos para sa atin. Opo? So, manampalataya ka sa Panginoong Yesus. Tanggapin mo siya ngayon. Mahal ka niya. Hindi siya nagbibiro. Ngayon naman, pag tinanggihan mo yan, kisa tingnan natin, meron din kasing consequence eh. Merong warning. John 3:36. John 3:36. May warning din, no? Merong pabor, biyaya, pag tinanggap mo, pero pagka tinanggihan mo yung biyayang yan, ano naghahantay sa iyo? Verse 36. Taas mo ng konti siya. Ano naman yung susi? Laging ganito, ano? Laging ano yun? Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Yun ang kaligtasan. Hindi niya sinasabing ang gumagawa ng mabuti, ang reliyoso, ang mabait, ang mapagpigil sa sarili. Magaganda yan, pero hindi yan ang susi. Ang susi ay, ano? Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ito yung warning. Ngunit, ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang buot ng Diyos. Ano yung galit ng Diyos? Impyerno po yan. Ang galit ng Diyos ay sumasa Kanya. Gusto niyo po bang ang galit ng Diyos o yung kaligtasan ng Diyos? Kaya nga po kayo nandirito. Kaya kayo nandirito. Ang gusto nyo ay yung pabor ng Diyos. Amen? Tanggapin natin siya. Mahal niya po kayo. Mahal niya tayong lahat. Hindi ready yun. Relasyon sa ating Panginoon Jesus. Okay, kaya balikan tayo sa 1 Corinthians 1. Tapos na po ako sa ating series. Basahin lang muna natin yung verse 3. Sabi niya, sumanyunawa ang biyaya, and expound natin ang word na biyaya, at kapayapaang mula sa Diyos. Pagka nasa iyo na ang biyaya, nasa iyo na si Jesus Christ, susunod na yung kapayapaan. Ang problema, laging andidiyan. Pero meron kang kapayapaan. Kapayapaan mula sa Diyos, na ating Ama, at sa Panginoong Jesucristo. Verse 4, nagpapasalamat akong lagi sa ating Diyos tungkol sa inyo dahil sa biyaya, inulit na naman, no? Biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa inyo sa pamamagitan ni nung tanggapin mo si Jesus Christ sa puso mo, kung alam mo, tinanggap mo siya kanina o natanggap mo na siya ngayon, baka mamaya tanggapin natin. I-guide ko kayo para paano tumanggap. Pag tinanggap mo si Jesus Christ, nasa iyo ang kanyang biyaya. Amen? Na kayo ay pinayaman sa Kanya sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng pananalita at sa lahat ng kaalaman. Imagine mo, pag tinanggap mo si Jesus Christ, ang dami ng kabutihan. Biyaya ang sunod-sunod. Unang-una, papatawarin niya ang kasalanan mo, wala nang kapangyarihan sa iyong impyerno, kung mamamatay ka,
darating ang panahon, bubuhayin kanyang mabuli at may sama kanya sa langit. Pag tinanggap mo si Jesus Christ. Amen? Any question? Sa napag-usapan, paalala nyo, next Sunday, dito tayo sa verse 4 and verse 5. Nagtapos, i-review na lang natin yan. Amen po? So mga kapatid, kaibigan, especially sa ating mga guests, kinakausap tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita na nabasa natin. Paniniwalaan na ba natin ito? Tatanggapin ba natin ito? Na si Jesus lamang ang ating kailangan. Siya lamang ang ating tagapagligtas. Amen? Gusto niyo po ba tanggapin ng Panginoon Jesus ngayon? Ganito po ang panalangin. Ibibigyan ko kayo ng guide. Ang tawag nila dyan, pagtanggap. Kanina, sabi, kung ipapahayag ng iyong labi, pahayag natin ganito. Sumunod kayo sa akin, yung mga hindi pa tumatanggap sa Panginoon Jesus. Ganito po. Ganito nung kausapin ko si Jesus nung ako'y maligtas. Sige po, tayong tatay doon. Pumikit. Kausapin natin ang Panginoon. Huwag muna natin intindihin yung mga katabi natin. Tayo ay makipag-usap sa Panginoon Jesus. Ikaw at ang Panginoon Jesus lamang ngayon ang nag-uusap. Naririnig ka niya at gusto niya na tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay. Sige, manalangin tayo. Ililid kita. Panginoong Jesus, maraming salamat po. Nalaman ko ngayon ang iyong kabutihan sa akin. Ipinadala ka ng Ama bilang kanyang kagandahang loob para sa akin. Bilang regalo niya para sa akin. Kayo, Panginoong Yesus, ang regalo ng Ama para sa akin ngayon. Namatay ka sa krus para bayaran ang aking kasalanan, inilibing at muling nabuhay. Nabuhay ka, Panginoong Yesus, mula sa mga patay. Pinaniniwalaan ko po yun. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Bigyan mo ako ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon Yesus. Ikaw ang Diyos na katawan tao. Ikaw ang tagapagligtas ko. At tinatanggap kita sa buhay ko ngayon. Maraming salamat po. Amen. Amen? Praise God. Praise God.